Unang kabanata. Magsisimula ang ating kwento sa lalaking ito na nanginginig na sinasabing pautal-utal na halimaw. Na natatakot ito na sinabi pa niya siya daw ay isang halimaw. Na sinabi naman ng lalaking nasa unahan na hoy. Bumangon daw siya at lumaban. Na nanlalaki ang mata ng mga ito na sinasabi ng lalaking may hawak na espada na kailan daw ba darating ang mga pinuno ng sekta. Dagdag pa niya na buwisit, narinig daw niyang nilason na nila siya ng maaga. Pero hindi daw niya inaasahan na mas halimaw pa daw siya kaysa sa inaasahan niya. Makikita ang ating bida na may pulang kasuotan at pula ang buhok na napapalibutan na sinabi pa ng lalaki sa kanya na kaya daw pala siya ang pinuno ng demonic cult sa isang dahilan. Natumingin ang ating bida ng seryoso sa mga ito. Na napasigaw ang mga ito na sinabi sa kanyang mga kasamahan na tao lang daw siya. Mapapagod din yan kalaunan. At huwag daw silang matakot at sumugod. At pagkatapos ay sumugod ang mga ito sa ating bida. Na ang mga ito ay umataki sa ating bida ng sabay-sabay na nahawakan niya ang isa sa kanila sa ulo. Na makikita si Kalbu na hinampas siya ng espada na nagawa naman niyang naiwasan habang hawak sa ulo ang isa sa kanila. Nangumiti ang ating bida na makikita ang dugo sa kanyang unahan. Na sinigaw muli nito na patay na daw siya Red Demon. Na pinatigas ng ating bida ang kanyang mga daliri. Na ang mga sumugod sa kanya ay pinutol niya sa dalawa. Na makikita ang isang ito na napasabi ng ano. Habang nagtatalsikan ang dugo sa kanyang muka. Na sinabi pa niya sa isip na ito daw pala ang Red Demon. Dagdag pa niya na katangahan daw na isipin na gagana ang walang kwentang plano na mapagod siya. Habang pinapanood niya ang ating bida ay napapanganga na lang ito sa kanyang nakikita na sinabi pa sa isip na narinig daw niya na madali lang daw ang trabahong to, na makikita ang ating bida na pinangpapatay ang mga sumugod sa kanya. Na makikita ang muka ng ating bida habang tumatawa ng kakaiba na sinabi pa ng lalaki sa isip na. Kung alam lang daw niya. Dagdag pa nitong sinabi sa isip habang naiinis na kung alam lang daw niya na ganito pala ang mangyayari. Na biglang nawala ang kanyang ulo dahil sa atake ng ating bida. Na makikita itong nakatayo na lang mag-isa. Na makikita ang apat na tao sa matarik na bundok na pinagmamasdan ng ating bida. Na nagsalita ang isang ito na makikita ang paa na sinabi na mukhang hindi daw siya basta-basta matutumba. Kailangan na daw nilang sumali sa laban. Na sinabi pa nito na tatapusin na daw nila ngayon ang paghahari niya. Red Demon. Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi na Blue Demon. At pagkatapos ay sabay-sabay na naman ang mga ito na sumugod. Na ang ating bida ay nakatayo lamang kahit na alam niya na tatama na ang espada ng mga ito sa kanya. Na malapit na sa kanya ang mga espada nila sa ating bida. Na ito ay tatama na sa kanyang mata na tinitingnan lang niya. Na pinatigas na naman ang kanyang kamay. Na makikita ang mukha niya na nagagalit. At gumamit ng kanyang kasanayan na Heavenly Demon Art of Destruction. Na makikita ang kanyang paligid ay nawasak sa lakas ng kanyang pinakawalan na pag-atake. At pagkatapos ay makikita ang isang kamay na nakahandusay sa lupa na tila wala ng malay. Na makikita si Blue Demon na hawak ang braso na dumadaing ng sakit pati na ang matanda sa kanyang likuran. Na sinabi ni Blue Demon sa ating bida na ang tibay daw ng gago na yon. Ang Black Flame Spear ng Ghost Demon, isa daw siya sa 9 na demonyo. Ang Sword of Great Wisdom ng Teji Apprentice ay bahagi daw ng 10 dakilang sekta. Ang Cold Steel Sword ng Nambuong Clan Master ay bahagi daw ng 5 marangal na angkan. Ang Silver Moon Fang of the Captain of the Imperial Special Force. Ito ang mga tumamang sandata sa katawan ng ating bida. Na makikita ang ating bida na nakatayo pa habang tadtad ng tama ng kanilang mga sandata. Na sinabi pa sa kwento na ang mga espada daw ng mga bayani na namumuno sa mundo ay tumagos sa katawan ng isang tao. Na si Red Demon. Makikita ang ating bida na sinasabi sa kwento na ang Red Demonic Master. Pagkalipas daw ng 5 taon mula sa pagpasok niya sa mundo ng martial arts, nakilala daw ang pangalan niya ng lahat sa buong mundo. At sa ika-7 taon, ang mismong presensya daw niya ay naging banta sa mundo, at sa ika-8 taon, sumali daw siya sa kulto ng demonyo, at sa unang pagkakataon daw sa kasaysayan ng Heavenly Demon, naging pinuno daw siya ng kulto bilang isang dayuhan. Ang pangalan niya ay naging isang usap-usapan at naging isang alamat. Balik sa ating bida na sinabi nito na siya daw ay marami ng saksak. Na sinabi naman sa kanya ni Blue Demon na palagi daw niyang iniisip na alam niya na kung gaano siya kalakas. Pero tila pinatunayan daw niya na mali siya.
Sinabi pa ni Blue Dragon sa ating bida na isang nagumapaw na lakas. At siya daw ay masyadong makapangyarihan. Makikita ang ating bida sa malalim na hukay gawa ng kanyang atake na makikita si Blue Demon sa itaas at isang matanda na nakatayo habang ang iba ay nakahandusay sa damuhan. Na sinabi pa ni Blue Demon na dahil dyan, umaasa daw sila na siya na ang huling magiging ganito. Sinabi sa kanya ng ating bida na, yan din daw ba ang dahilan kung bakit siya nagtaksil sa kanya, Blue Demon? Natumugon si Blue Dragon sa kanya na makikita ang paa nito na syempre hindi daw. Ito daw ay nangyaring lahat dahil daw sa kanya. Sinabi pa nito habang makikita ang libro sa gilid na dahil daw sinubukan niyang ituro ang kanyang martial arts sa mga normal na tagasunod. Na sinabi pa sa kanya ni Blue Demon habang magkaharap sila na ang ginawa daw niya ay pagwawalang bahala sa mga ugat ng Heavenly Demon. Dagdag pa niya na hindi daw niya maaring hayaan na makaalpas siya. Na napatingin sa gilid ang ating bida. At sinabi nito na kung sumasang-ayon rin daw ba siya, Ginoong Monghe. Na sinabi nito sa kanya na Amitabha. Ang mga ginawa daw ay talagang mga gawa ng di pag-aari. Dagdag pa niya na bilang isang Buddhist, paano daw niya maaaring sisihin ang isang tao? Sa pagbitaw daw sa pag-aari. Sinabi pa ng Monghe sa kanya habang humawak sa balbas na gayunpaman, ang mundo daw ay puno ng mas masamang tao kaysa sa naiisip niya. Dagdag pa niyang sinabi na kung ang kanyang martial arts daw ay maging public, ang mga humahabol daw sa kasamaan ay makakakuha ng kapangyarihan nang hindi nag-cultivate. At hindi daw niya maaring baliwalain ang kaguluhan na darating mula doon. Na makikita ang muka nito na sinabi ng ating bida sa kanya na napakaliit na dahilan daw iyon. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sa huli, lahat daw sila ay nag-iimbento ng mga maliit na dahilan. Upang mapanatili ang kaunting kapangyarihan na mayroon sila. Na makikita ang mga ito. Na makikita ang bibig ni Blue Dragon na sinabi sa ating bida na hindi daw mahalaga ang dahilan. Sinabi pa nito sa ating bida na siya daw ay isang taong walang nakakaintindi. At siya daw ay nagdulot ng kanyang sariling kamatayan. Makikita ang nakatasak na espada sa kanyang katawan na sinabi pa sa kanya ni Blue Demon na kahit na daw siya ay dapat matakot sa kamatayan. Na nakangiti ang ating bida na sinabi nito na matakot sa kamatayan. Na nagulat si Blue Demon nang mabilis na nakalapit sa kanya ang ating bida. Na sinabi pa niya na wala namang daw dapat ikatakot sa kamatayan. Na hinawakan sa liig si Blue Demon ng ating bida na ito ay nahihirapang huminga. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na ang dapat daw niyang katakutan ay ang darating matapos daw nito. Na sinigaw ng isang babae na itigil na daw niya yan. Na sinigaw naman ng Monghe na huwag na daw siyang gumawa ng higit pang mga kasalanan. Na makikita ang ating bida na lumiliwanag ang mata na sinabi niya na alam daw ba niya kung ano ang nagpapanatili sa kanya dito. Hindi daw ba niya alam? Na makikita si Blue Demon ay nanginginig na ang katawan sa higpit ng pagkasakal ng ating bida sa kanya. At makikita ang ating bida ay binubunot ang espada sa kanyang katawan na sinabi nito na ang Blue Tears daw ay isang regalo na ibinigay niya sa kanya. Sinabi pa niya na nabunot na ang espada na kaya, dapat daw niya itong ibalik sa kanya. At pagkatapos ay sinaksak na siya ng ating bida sa katawan. At pagkatapos makikita ang dugo na tumutulo sa damo. Sinabi pa niya na alam naman niya. Diba? Na inilapit ang muka ng ating bida na sinabi niya kay Blue Demon na alam naman daw niya kung ano ang kahulugan ng pagtataksil sa kanya. Na nakangiting sinabi pa niya na hindi daw niya kailanman nalilimutan ang galit. Na makikita si Blue Demon na nakatingin sa kanya. Na ito ay unti-unti nang nawawalan ng malay. Hanggang ang mata nito ay tumirik na may luha. Na makikita ang ating bida ay ibinababa niya si Blue Demon sa lupa. Na ang mga ito ay walang magawa kung hindi pagmasdan lang siya. Na makikita na tumayo na ang ating bida. Na tumingin sa kanyang kamay na lumalabas na ang dugo sa kanyang bibig. Na ang kamay niya ay may dugo na sinsabi niya sa isip na ang pakiramdam na ito. So ito na daw ba ang katapusan? Na makikita ang mata niya na siya ay nagulat. Nang may makita siya na sinabi sa isip na ano nga daw ba ang tawag doon? Dagdag pa niyang sinabi na namimiss na daw niya ang inuming iyon. Ngumiti ang ating bida na sinabi pa niya akala daw niya nakalimutan na niya ito, pero mukhang ang kamatayan daw niya ang nagpapaalala sa kanya ng mga panahong iyon. Na nakatingin siya sa palubog na araw na sinabi pa niya sa isip na kung magkakaroon daw sana siya ng isa pang pagkakataon. Na makikita siya na nakangiti na sinabi pa niya na sana.
ay magkaroon daw siya ng isang simple at normal na buhay. Napahina na ng pahina ang kanyang boses na sinsabi pa niya na katulad daw ng ibang tao. At nagulat siya at sinabi na mukhang may naririnig daw siyang mga bagay bago daw ang kanyang kamatayan. Pero ano daw itong kakaibang pakiramdam? Na may tumatawag sa kanya na Mr. Na makikita ang batang ito na kulay pula rin ang buhok na inimulat ang mata. Na sinasabi ng babaeng ito na sinasabi na Sir. Gising na daw ba siya? Na bumangon ang ating bida na sinabi habang nasasaktan. Naasaan daw siya? Na napahawak siya sa tiyan ang ating bida na sinabi sa kanya ng nurse na saglit lamang daw. Huwag daw siyang tumayo. Na makikita ang dugo sa kanyang benda sa katawan na sinabi pa sa kanya ng nurse na Diyos ko. Tignan mo yan. Bumukas daw tuloy ang kanyang sugat. Na makikita ang kanyang mata na nagugulat na sinabi pa ng nurse sa kanya na huwag daw siyang masyadong gumalaw. At dadalhin daw niya ang doktor dito. Makikita ang swero na nagtatakang sinabi niya na ito daw ba ay isang hospital. Na tumingin sa labas ang ating bida. Na nakita niya ang mga gusali na napasabi na siya daw ba ay nakabalik na. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Ikadalawang kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang hospital. Na nilagyan ng bagong tapal ang kanyang sugat. Na makikita ang kanyang mga magulang sa kanyang paanan, na napahawak sa ulo ang doktor, na sinabi niya na ito daw ay medyo kakaiba. Na tinanong ng kanyang ina na sinabi nito na Dok. May kakaiba daw ba kay Jinho? Na tumugon na sinabi sa kanya ng doktor na hindi. Wala daw naman problema. Na sinabi pa niya habang makikita ang katawan ng ating bida na nakakamanghalang daw kung gaano kabilis gumaling ang mga sugat kahit ilang araw pa lang daw nandito si Jinho. Ibig daw niyang sabihin, kahit na daw nagbukas ang kanyang sugat ng minsan. Na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siguro, dapat daw hindi niya masyadong binigla ang key meditation. At magiging mainat na daw siya mula ngayon. Sinabi ng kanyang ina na ibig daw bang sabihin, makakalabas na siya ng ospital sa lalong madaling panahon. Na sinabi ng doktor sa kanya na mukha naman siyang nasa mabuting kalagayan. Pero hindi naman daw kailangang magmadali. Makikita ang ating bida na napatingin na sinabi pa ng doktor sa kanyang magulang na ang mahalaga daw ay pagalingin muna ang pinsalang nangyari sa loob. Na napasabi ang kanyang magulang na salamat sa Diyos. Makikita ang kisame ng hospital na sinabi pa ng ating bida na ang ama at ina niya daw ay umalis na at pumasok sa trabaho. Na makikita ang pera sa lamesa na sinabi pa niya na pero babalik din daw sila mamayang gabi. At sila daw ay nagiwan ng pera para may panggastos siya kung kinakailangan. At bumalik na ang kanyang mga magulang na sinabi ng ating bida na yes, mother. Na nagtatakang tumugon ito na sinabi na tingnan mo yan. Tinatawag daw na naman niya ulit siyang ina. Na biglang naisip ng kanyang ina ang sinabi ng doktor na ma'am, mukhang may problema daw si Jinho sa kanyang alaala. Na napasabi ang kanyang ina na tawagin na lang daw niya siyang mama. Na kumaway na ang kanyang mama at sinabi nito sa ating bida na magkita na lang daw sila mamaya. Na kumaway din. Ang ating bida na sinabi nito okay. Napahinga ang ating bida na sinabi nito na kailangan pa daw niya ng oras para masanay sa kanyang mga pandama sa mundong ito. At itinikom ng ating bida ang kanyang kamao na sinabi niya na 20 taon daw siyang nasa Zongyuan. Kaya natural lang daw na nakakailang ito. Na makikita ang kanyang mata na sinabi niya so ito na daw siguro ang pangatlong buhay niya. Sinabi pa niya na hindi daw siya ang Red Demonic Master, kundi si Gang Jinho. Bago daw siya naging Red Demonic Master sa Zongyuan, at nabuhay na daw siya bilang si Gang Jinho sa modern world. Sinabi pa niya habang makikita ang sinulid na ang una daw niyang buhay bilang Gang Jinho ay miserable. At nawala daw ang pamilya niya at ang kanyang mga binti dahil sa isang aksidente. At matapos daw ang 15 taon na buhay bilang isang pilay. Tinapos daw niya ang sarili niyang buhay sa edad na 35. Sinabi pa niya na habang makikita si Red Demon na bigla na lang daw, nagsimula ang kanyang buhay sa Zongyuan. Ang pangalawa daw niyang buhay ay hindi rin naging madali, pero nagawa daw niyang mabuhay ng maluwalhati bilang ang Red Demonic Master. Gayunpaman, hindi rin daw nagtagal ang buhay na yon. Na sinabi pa niya habang makikita ang sinulid na bakit daw kaya bumalik siya sa modernong mundo na para daw bang inulit ang kanyang buhay. Na sinabi pa niya habang tinitingnan niya ang kanyang kamay na higit pa rito.
Ito daw ay nangyari bago pa mangyari ang aksidente. Noong si Gang Jinho daw ay 18 taon pa lamang. At ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi na ito daw ay isang mapayapang kamay. Na tumingin sa itaas na sinabi pa niya na parehong hindi daw nagtagal ang dalawang buhay niya ng higit sa 40 taon. Kahit na daw pagsamahin pa niya, ilang dekada pa daw ang kulang para sa isang buong buhay. Sinabi pa niya na makikita ang kisame na may ilaw na hindi daw niya masasabi na maganda ang mga buhay na yon. Na sinabi pa ng ating bida na makikita ang mukha niya na pero hindi sa pagkakataong ito. Sinabi pa niya na ngayon dala na daw niya ang mga alaala ni Gang Jinho. At ang kanyang karanasan daw bilang ang Red Demonic Master mula sa Zongyuan. Na tumingin sa labas na sinabi pa niya na sa buhay na ito, gagawin daw niya ito. Ang isang normal na buhay. Tulad ng iba. Makikita ang waiting room ng hospital at sinasabi sa kwento na ito na daw ang unang yugto ng buhay niya sa Zongyuan. Na makikita ang mata ng ating bida na sinasabi niya na may isang bagay daw na talagang gumugulo sa kanya. Na nakaharap sa vendo na sinabi pa niya na ang agos daw ng panahon ay nagpakalimot sa kanya ng pangalan nito, pero sa sandaling makita daw niya ito sa harap ng kanyang mga mata. Agad daw niya itong naalala. Ito daw ay tinatawag na kola. Na makikita na may hawak siyang pera na sinabi niya na ito na daw ang oras para gamitin ito. Na inilagay na niya ang pera na sinabi pa niya na naalala pa daw niya kung paano ito gamitin. Ipapasok lang daw ang pera dito. At pindutin daw ang buton ng inumin na gusto daw niya. Na nagulat siya nang iniluwa ang kanyang pera. Na sinubukan niya muli ito ngunit iniluwa muli ito ng machine. Na naiinis na ang ating bida na nakangiwi ang bibig. Na isang pasyente ang papalapit sa kanya. Habang siya ay nakaupo na pinagmamasdan ang nahuhulog na pera. Na napasabi siya habang makikita ang kanyang pera sa sahig na bakit daw. Na napalingon siya ng tingin nang sabihin sa kanya nang dumating na ang vending machine daw ay hindi tumatanggap ng 1,000 perang buo. Ang nagsalita pala ay isang bata na sinabi pa sa kanya na dapat daw naman ay maging malinaw na ito pagkatapos daw niya subukan ng ilang beses. Siya daw ay napakawerdo. Habang nakatingin ang ating bida sa bata ay sinabi pa nito sa kanya na kung siya daw ba ay alien. Makikita ang gusali ng hospital. Siya at ang bata ay nakaupo na umiinom ng kola. Tumingin sa kanya ang bata na sinabi sa kanya nito na hindi pa daw ba siya nakakita ng coke dati. At bakit daw niya? Tinititigan ito ng ganyan? Sabi daw niya na okay lang daw naman na inumin na niya ito. Na sinabi niya sa bata habang umiinom ng coke na may utang daw siya sa kanya. Pangako, babayaran daw niya siya. Na sinabi lang sa kanya ng bata na isang lata lang ng soda yan. Inumin mo na. Na napasabi ang ating bida na kakaiba ang reaksyon ng muka na tingnan mo tong batang to na biglang naging seryoso ang muka ng ating bida. Na binuksan na niya ang coke na sinabi pa niya na sa wakas, may inom na daw niya ito. At itinaas ang bote ng coke na sinabi pa niya na noong nasa Zongyuan pa daw siya, sobrang dami daw niyang ginawa para gayahin ang lasa nito. Kahit na daw wala sa mga yon ang nagtagumpay. Na ininom na ng ating bida ang coke. Na makikita ang patak ng coke sa kanyang loobang katawan na sinabi pa niya sa isip na ang sarap. Tama ito na daw yon. Ang maaligasgas na lasa na ito. Na makikita ang mukha niya na kakaiba na sinabi pa niya na ayan na. Na nagtatakang nakatitig sa kanya ang bata. Na ito ay maluhaluha na napapangiti sa kanya. Na biglang humagulgol sa tawa ang bata na sinabi pa niya na tingnan daw niya ang mukha niya. Na makikita ang ating bida na sinabi pa sa kanya ng bata na ito daw ba talaga ang unang beses niyang inumin ito. Na sinabi sa kanya ng ating bida na matagal na daw mula nang huli niya itong nainom. Na pinunas ang luha sa mata ng bata sa sobrang saya na sinabi pa nito sa ating bida na nakakatawa daw yon. At tinanong pa niya na bakit daw siya ay nasa hospital. Na sumagot ang ating bida na sinabi nito sa bata na ang sabi daw nila siya daw ay nabangga ng isang sasakyan. Na sinabi pa ng ating bida sa isip na hindi daw niya ito napansin, pero mukhang babae daw pala siya. Na sinabi pa sa kanya ng bata na talaga. Hindi daw naman siya mukhang may sakit. Nagpapanggap lang daw ba siya para hindi pumasok sa eskwela. Na sinabi sa kanya ng ating bida habang umiinom ng coke na wala daw siyang intensyon na gawin yan. At tinanong naman niya ang bata na ikaw, ano daw naman ang nangyari sa kanya? Na humawak sa dibdib ang bata na sinabi nito na sabi daw nila mahina ang puso daw niya mula pa ng pagkasilang.
Dagdag pa niya na okay naman daw siya ngayon, pero minsan daw ay sobrang sakit. Na sinabi ng ating bida sa kanya na sayang daw naman na hindi siya makapasok sa eskwela. Tumugon sa kanya ang bata na sinabi sa kanya na wala naman daw siyang pakialam. Dahil lahat daw sila ay binubuli siya. Sinabi pa ng bata habang makikita ang kanyang paa na sabi nila hindi na daw gagana ang surgery. Dahil daw masyadong maliit ang puso niya o parang ganon. Dagdag pa niya na naawa lang daw siya sa kanyang mga magulang. Malamang hindi na daw siya lalabas ng ospital sa buong buhay niya. Natinignan siya ng seryoso ng ating bida na sinabi sa isip na mature daw siya para sa kanyang edad. At siguro dahil sa naranasan niyang hirap ng maaga sa buhay. Na makikita ang mata niya na gumamit ng kanyang kakayahan. Upang tingnan ang katawan ng bata na napasabi siya na ganun daw pala. May mga bara daw siya sa kanyang mga meridian. At ang hindi dumadaloy daw na ki ay sumasakit sa kanyang katawan. Pero maayos din yan. Kailangan lang daw niyang maalis ang mga bara sa meridian. Kailangan lang daw niya itong buksan gamit ang mas malakas na puwersa. Hindi daw dapat ito maging mahirap. Napatingin sila sa gilid na tinatawag ang bata sa kanyang pangalan na Jaeyon. Na ito pala ay ang kanyang ina na kumakaway sa kanya. Na mabilis na tumayo ang bata na sinabi sa ating bida na sige, magkita na lang daw sila mamaya. Na napalingon ito nang tawagin siya ng ating bida na nagtataka. Na makikita ang muka ng bata na sinabi ng ating bida sa kanya na ano daw ang gusto niyang gawin kapag gumaling siya. Na makikita ang ating bida na nakaupo na nakatingin kay Jaeyon na sinabi sa kanya nito na obvious daw naman ang sagot dyan. Gusto lang daw niya mabuhay gaya ng lahat, pumasok sa eskwela at maglaro. At kung ano-ano pa. Na napangiti ang ating bida habang ito ay nakatingin sa mag-ina na naglalakad. Papalayo na sinabi pa niya na isang normal na buhay daw pala ang gusto niya. Hawak ang bote ng coke na sinabi niya na sisiguraduhin daw niya na makakabawi siya sa kanya. Na itinapon na niya ang bote sa basurahan. Na siya ay napaisip habang may dadaan sa kanyang unahan na sinabi niya na ngayon lang daw niya ito naiisip, kailangan niya rin daw palang pumasok sa eskwelahan. Na sinabi pa niya habang makikita ang lalaki na malapit na sa kanya na teka. Anong grade na ba siya kung 18 taon na siya? Na makikita ang lalaki na may tama ng bala sa binti. Napatingin ang ating bida sa lalaki ng seryoso. Na ito ay patuloy na pinagmamasdan niya habang papalayo. Makikita ang likuran ng lalaki na sinabi ng ating bida na ang lalaking iyon. May panganib daw sa mga mata niya. Makikita ang pinto ng emergency room. Makikita ang mga higaan ng mga pasyente. Na sinasabi sa lalaki habang makikita ang binti nito ay may benda na sir. Tumawag daw siya ng ambulansya sa susunod kung masaktan siya ng ganito. Dahil medyo delikado daw ito. Habang nakaupo ang lalaki sa kama ay sinabi nito sa doktor na galing daw ito sa isang construction site na malapit lang. Na sinabi sa kanya ng doktor na tandaan daw niya, may mga hangganan daw ang katawan niya. Mukhang sugat daw ito mula sa isang metal na bagay. Swerte daw siya na hindi ito tumama sa mga buto niya. Makikita ang lalaki na sinabi pa sa kanya ng doktor na mukhang napakabata pa daw niya. Hindi daw ba't mahirap magtrabaho sa isang construction site? Natumugon ito na may saya sa kanyang muka na sinabi na gusto daw niya ang trabahong ito. Dagdag pa niya na bagaman mas mabuti daw sana kung hindi niya nagawa ang pagkakamaling ito. Napapaalis na ang doktor na sinabi sa lalaki na mabuti daw naman at nakikita niyang positibo siya. Isasara daw muna niya ang mga kurtina. At magpahinga daw muna siya rito. Natumugon ang lalaki na okay. Makikita ang lalaki ay naiwan na mag-isa. Na makikita ang muka nito na nakangiti at ilang saglit pa ay seryosong tumingin. Sa kanyang gilid. Nakita niya pala ang ginamit na matalas na bagay ng doktor. At lumipat ang eksena kung saan sinasabi ng doktor sa babae na hindi daw ba niya naiisip na sobrang dami ng pasyente sa emergency room. Dagdag pa niyang huminga ng malalim na napapagod na daw siya sa trabahong ito. Marahil daw siguro ay makipag-date ulit siya sa isang tao. Masayang sinabi pa ng doktor sa babae habang may mga lalaking papasok na may pagkakataon daw bang may alam siyang tao. Natumugon ang babae na wala daw. Na napalingon si Doc nang sabihin na mawalang galang na daw. Na ipinakita ang ID kay Doc na sinabi nito sa kanya na siya daw ay si Detective Lee Jong-in mula sa Eastern Police Department. At maari daw ba silang magtanong ng ilang katanungan? Na nagtatakang sinabi sa kanya ni Doc na isang detective. Paano daw niya siya matutulungan?
Na sinabi sa kanya ni Detective Lee na naghahanap daw sila ng isang tumatakbong suspect mula sa isang kasong malapit dito. At naghahanap daw sila ng suspect sa mga kalapit na ospital. Ayon daw sa impormasyon siya daw ay may tama ng bala sa binti. Na napahawak sa baba si Doc habang sinabi pa sa kanya ni Detective Lee na may naisip daw ba siyang mga kagaya na kaso. Na sinabi ni Doc na sugat mula sa baril sa binti. Na sinabi ni Doc na siguro daw ang sinasabi niya ay yung lalaki kanina. Na napatingin sila sa emergency room. Pinuntahan nila ang lalaki sa kanyang kama. Ngunit wala na ang lalaki doon. Makikita ang mga upuan ng hospital. Na kung saan makikita si Jeon na nakaupo dito na sinasabi na ang lugar daw na ito ay nakakaboring. Hanggang ngayon daw ay wala pa rin ang nanay niya. Na sinabi pa niya na naubusan na daw siya ng mga bagay na pwedeng gawin mag-isa. At kung sana daw ay may kasama siyang makalaro. Na makikita ang lalaking may tama sa binti na sinabi pa ni Jeon na siguro daw ay dapat pumunta na lang siya kay Coke Guy. Pero saan daw niya siya mahahanap? Na biglang napatingin siya sa kanyang gilid. Na nakita niya ang lalaking may tama sa binti. Na makikita ang mata ni Jeon na nagugulat. At ang lalaking may tama sa binti na nakapasok ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket na tinawag si Jeon. Na sinabi pa nito na walang sinuman daw ang dapat sisihin sa mga susunod na mangyayari. Na makikita si Detective Lee na mabilis na tumatakbo na itinuro ng isa sa gilid na sinigaw na nandoon daw siya. Na inilabas ang kinuhang gamit ng doktor na sinabi pa nito na isipin na lang daw niya ito. Na nagulat ang tatlong detective na sinabi pa ng lalaki na siya daw ay isang malas na tao. Na sumigaw ang mga detective na ihinto daw niya yan. Nanyakap si Jeon na nanginginig ito sa takot. Na sinabi pa ng lalaki na nagkataon lang daw na nakasalubong niya siya, isang mas higit na malas na bata. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata. Ikatatlong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang lalaki at noodles sa lamesa na sinasabi nito na pair. Narito daw siya ngayon. At ano daw ang inihanda para sa araw na ito? Ito pala ay isang palabas sa TV na pinapanood ng ating bida habang makikita itong nakasimangot. Na sinabi niya na isang bagay daw na natutunan niya mula sa ilang araw sa ospital, ang telebisyon daw ay talagang kahanga-hanga. At kung ikukumpara daw sa Zongyuan, kung saan ang libangan ay limitado sa ilang Beijing operas at paglalayag. Dagdag pa niyang sinabi, habang makikita ang muka niya na ang TV daw ay may napakaraming channel, at bawat isa daw ay puno ng impormasyon at aliwan. Bagamat, kailangan pa daw niya ng oras para maunawaan ang makabagong katatawanan. Dagdag pa niya na, ito daw ay isang mahusay na paraan para makakuha siya ng maraming impormasyon ng mabilis. At biglang isang breaking news ang lumabas sa kanyang telebisyon. Na sinasabi nito na ang suspect ng isang kamakailang insidente ng sunod-sunod na pagpatay ay tumakas matapos saksakin ang isang pulis. Ayon sa mga ulat, ang suspect ay nabaril ng pulis at tumatakbo, ngunit ang tiyak na lokasyon ay hindi pa nakumpirma. Nagbigay ng babala ang mga otoridad sa mga lokal na residente na umiwas sa. Na biglang sinabi ng ating bida na serial murders pala. Na sinabi pa ng ating bida na ang modernong mundo daw ay tiyak na mas sensitibo sa kamatayan. Sa Zongyuan, ang isang insidente tulad daw nito ay hindi makakapag-akit ng pansin ng sinuman. Ano daw ang dahilan sa pagkakaiba? Pareho lang daw naman silang tao. Na pinatay na ng ating bida ang TV. Na siya ay nakatayo sa harapan ng silag na salamin na sinabi niya na naboboring na daw siya sa buhay dito sa ospital. Na siya ay napaisip nang makita niya ang mga pulis sa harap ng ospital. Na sinabi niya habang nakatingin sa labas na ano daw ang nangyayari dito. Makikita ang hallway ng ospital. Kung saan makikita ang ating bida ay bumaba ng hagdan na siya ay may napansin. Na lumapit ang ating bida na sinabi nito na mukhang may nangyayaring kaganapan dito. Na sinasabi naman ng mga tao na nakikitsismis na yon daw ba ang serial killer. Sinabi pa ng isa sa mga ito na Diyos ko po, hawak daw niya ang isang bata bilang hostage. Sinabi pa ng ating bida na serial killer. Hostage. Mukhang may mga kakaibang nangyayari daw. Na biglang naisip niya ang lalaki kanina na nakita niya na napasabi sa isip na siguro siya daw yon. Sinabi pa niya sa isip habang tumingin sa gilid na hindi daw niya dapat ito pakialaman. At dapat daw ay bumalik na lang siya sa kwarto bago pa daw siya masangkot. Habang papaalis na siya ay sumisigaw ang bata.
Na napasabi siya na kilala daw niya yung boses na yon. Na siya ay mabilis na sumingit sa mga tao na sinasabi ng mga ito, huwag daw siyang manulak. Na tumingin sa kanya ang mga ito na sinabi naman ng lalaki sa kanya na ano daw ang ginagawa niya. Na makikita ang mata ng ating bida. At nakita niya si Jaeon na hostage ng lalaki na nakatutok sa kanya ang patalim. Na si Jaeon ay maluwaluwang tinitingnan ang patalim na nakatutok sa kanya. Na sinigaw na sinabi naman ni Detective Lee na sa tingin daw ba niya, makakalusot siya sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya na huwag na daw niyang palalain ang sitwasyon at bitawan na daw niya ang hostage. Na sinabi pa niya habang makikita ang lalaki na hostage si Jaeon na gawin daw niya yon at hihilingin daw niya na bawasan ang sentensya niya. Na makikita si Detective Lee ay nakatulala sa kanyang nakikita na nagtataka. Na sinabi ng lalaki sa kanya habang natatakot si Jaeon na Detective Lee Jong-in, ang akala daw niya ay mas kilala na niya siya kaysa Jan. At nakakadismaya daw na inisip niyang gagana ang ganong klaseng negosasyon. Na mas inilapit pa ang patalim na hawak sa liig ni Jaeon na tumulo ang dugo niya. Sinabi pa ng lalaki na dapat daw ay mas kilala na niya siya. Alam na dapat daw niya kung ano ang gagawin niya kapag sinubukan niyang magpalipas ng oras ng ganyan. Na sinigaw ni Detective Lee na, itigil na daw niya yan na buwisit ka. Na sinabi pa niya sa isip na ang lintik na yon. Nag-enjoy pa daw ba siya sa sitwasyon na to? Na sinabi pa niya sa isip na makikita ang kanyang tainga na may earphone na hindi daw niya sana siya ginatungan ng ganon. At kapag nagkamali daw siya ng desisyon, sa pinakamalala, baka patayin daw niya ang bata at makatakas. Dagdag pa niya sa isip na kailangan daw niya magpigil hanggang maihanda nila ang lahat sa labas. Na itinaas ang patalim na sinabi ng lalaki na sa totoo lang, halatang halata daw siya dyan. Sinabi pa niya na sige, gawin daw nila ito ng ganito. Na sinabi ng lalaki kay Detective Lee na siya ay makikita na nagugulat na buksan daw niya ang daan o puputulin daw niya ang pulso ng batang ito. Na inilagay na ang patalim sa pulso ni Jaeon na sinabi pa niya na nabasa daw niya ito sa isang libro dati, pero ayon daw sa sabi, mamamatay daw ang mga tao kapag nawalan sila ng 30% ng kanilang dugo. Na sinabi ni Jaeon na maawa daw siya, wag daw niyang gawin ito. Dagdag pang sinabi ng lalaki kay Detective Lee na kung gupitin daw niya ang ugat, mayroon daw silang pagitan ng 3 minuto hanggang 1 oras bago mamatay. Nangumiti ito ng kakaiba na sinabi pa nito na wala daw siyang tiyak na kontrol sa kung gaano karaming dugo ang mawawala sa kanya, pero susubukan daw niyang magawa ang lahat. Siyempre, siya daw ay isang mahalagang hostage. Habang nakaharang sila Detective Lee ay sinabi sa kanya ng lalaki na ito na daw ang kanyang huling pagkakataon. Tumabi na daw sila. Na naiinis na sinabi ni Detective Lee na pabayaan na daw nila siyang umalis. Na bumulong ang isang kasama niya na ano. Pero hindi daw nila siya maiiwan. Na tumugon si Detective Lee na alam daw niya ang nangyayari. Kung problema daw man ito, kailangan daw muna nilang iligtas ang bata. Na sinigaw pa niya na tumahimik na daw siya at buksan ang daan. Na tumugon ito na sinabi na masusunod daw iyon sir. Na makikita ang mga ito na mga tumabi habang dadaan ang lalaki. Na makikita ang mga tsismosong palaka na nakatingin na nag-aalala sa bata. Na ang lalaki ay nakangiti ng kakaiba habang papalabas. Na makikita si Detective Lee ay walang magawa habang nakatingin at naiinis na sinabi na lintik na yan. Na sinabi pa ng lalaki sa isip habang makikita ang timbangan na nanalo na naman daw siya sa mga tanga. At bakit daw hindi daw nila alam na ang simpleng sagot ay talikuran na lang ang bata. Sinabi pa niya sa isip na ang kaligtasan ng pinakamalakas. Ang mga batas at etika daw ng lipunan ay para lang sa mga mahihina. Dagdag pa niya na sa huli, ang mga malalakas daw ang nakakaligtas at ang mga mahihina ang nawawala. Makikita ang paa ng ating bida na naglalakad habang sinasabi pa ng lalaki sa isip na siya daw ay nakaligtas na naman sa pagkakataong ito. Na nakadila pa nitong sinabi sa isip na naisip niya lang daw kung ilang tao pa ang maaari niyang patayin. Nananlaki naman ang mata ni Jion na napasabi na kokgay. At nagulat ang mamamatay tao na nakatingin sa kanya. Na ang ating bida ay nakatayo sa kanyang harapan. Na itinuro siya ni Detective Lee na sinabi nito na sino daw yung lalaking yon. Na sinigaw pa niya na hoy. Umalis daw siya dyan. Na makikita ang ating bida ay seryosong nakatingin sa mamamatay tao. Na nakatingin din ito sa kanya na napasabi na ano daw ito. At sinabi sa isip niya na isang high schooler. Na tinitigan siya nito na nagulat. At napasabi na nanlaki ang mata na ano daw yon.
Siya daw ba ay isang halimaw? Na makikita ang hawak niyang patalim na nakatutok sa liig ni Jaeyoon na nanginginig ang kamay nito sa takot. Habang nakikita niya ang ating bida na may kakaibang hugis ng katawan, ay sinabi nito sa isip na ang katawan daw niya ay hindi sumusunod sa gusto niya. At hindi rin daw siya makapagsalita. Na sinabi pa ng mamamatay tao na huwag daw siyang lumapit sa kanya. Na ito ay napasigaw sa takot na sinabi sa isip na wag daw niyang gawin yan. Na ang ating bida ay nakalapit na nanginginig ang katawang ng serial killer na sinabi ng ating bida sa kanya na iwanan na daw niya ang bata at pakawalan siya. Ang serial killer ay takot na pinagpapawisan. Na siya ay pinagmamasdan ng ating bida. Na ang serial killer ay naiinis na sinabi nito na ikaw. Na sinabi pa sa kwento, habang mabilis na itutusok ang patalim sa ating bida na sa mga sandaling iyon, ang paghatol daw ng suspect ay naligaw dahil sa kakaibang karanasan. Na ito ay tiningnan lang ng ating bida. Na binitawan na ng serial killer ang bata habang umatake naman ito sa ating bida. Na pinasa sa ilalim daw niya siya sa pinakamasamang desisyon bilang isang hostage taker. At biglang isang liwanag ang makikita. Na makikita ang sulok ng ospital. Na ang mga ito ay nanlaki ang mata sa kanilang nakikita. Pati na rin si Detective Lee na namuti ang mata na napasabi panano. Na makikita na nabitawan ng serial killer ang patalim na kanyang hawak. Na ito ay nabali ang kamay na kanyang pinagmamasdan. Na makikita ang muka nito na halos maiyak. Na bigla itong napasigaw ng malakas nang mapagtanto niya na nabali ang kanyang kamay. At pagkatapos ay bibigyan pa siya ng isang malakas na sipa ng ating bida. Na ito ay bumagsak sa sahig na makikita si Jaeyoon na natatakot. Na pinagmamasdan niya ang serial killer na walang malay at naglalabas ng laway sa bibig. Na makikita na napatulala na lang ang mga detective sa kanilang nasaksihan. Na hinawakan ng ating bida si Jaeyoon na sinabi niya na ayos lang daw ba siya. Sinabi pa niya habang nakangiti na siguradong natakot daw siya. Na nakatulala lang na nakatingin sa kanya si Jaeyoon. Na ito ay napatungo na makikita ang luha sa kanyang mata. At ito ay biglang umiiyak ng husto. Na mabilis na sinigaw ni Detective Lee na arestuhin daw ang lalaking iyon. At pagkatapos makikita si Detective Lee ay may hawak na inumin. Na ito ay nakatingin sa ating bida. Na makikita ang muka ng ating bida na nakatingin sa gilid. Na sinabi sa kanya ni Detective na nasa taekwondo daw ba siya o sa ibang klase ng martial arts. Na ang ating bida ay nakatingin lang sa gilid at walang masabi. Habang nakatingin sa ating bida si Detective Lee, ay napatakla ito na sinabi sa kanya na ang mga bata daw ngayon ay sobrang walang ingat. Swerte daw siya dahil okay ang hostage. Dagdag pa niya na kung nagkamali daw ang mga bagay, magiging kasalanan daw niya ito na magreresulta sa mga magulang na sisisihin daw siya. At ang media daw ay magsasabing mga walang silbi ang mga pulis at nagdala lang daw ng kamatayan. At ang pamilya daw niya ay iwasan siya dahil sa pagiging masamang ama. Na makikita ang muka ng ating bida na kakaiba ang muka na sinabi pa sa kanya ni Detective na naiintindihan daw ba niya siya. Na tumugon lang ang ating bida na patawad. Na sinabi pa sa kanya ni Detective na kung kilala daw ba niya ang batang iyon. Na makikita ang vending machine na tumugon na sinabi ng ating bida na oo. May utang na loob daw siya sa kanya. Na sinabi sa kanya ni Detective Lee na so kaya nagdesisyon daw siya na maging bayani sa ganyan. Ito daw ay hindi kapanipaniwala. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa kanya ni Detective Lee na sige. Maganda daw ang nagawa niya. Ang ibig daw niyang sabihin. Hindi naman daw kailangan na gawin niya yon. Nayumuko ito sa kanya na sinabi na ngunit kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw nila mauhuli siya. Salamat. Nangumiti ang ating bida kay Detective Lee na sinabi niya na wala daw problema. At pagkatapos ay makikita ang pasilyo ng ospital. Na makikita ang room 203. Na ang ating bida ay makikita dito kasama ang nurse. Na lumapit siya kay Jaeyoon na sinabi sa kanya ng nurse na ito daw ba ang unang pagkakataon niyang makita si Jaeyoon sa kanyang kwarto, di ba? Sinabi pa niya na agad daw siyang nagkaroon ng seizure matapos ang insidenteng iyon. Na sinabi pa ng nurse habang makikitang natutulog si Jaeyoon na hinahanap daw niya siya bago makatulog. Sinabi niyang labis daw siyang natatakot, ngunit pinakalma mo daw siya. Na sinabi ng ating bida na may nararamdaman daw ba siyang sakit. Na malungkot na sinabi sa kanya ng nurse na talagang masakit daw ang seizure.
Bagamat sinisikap daw ni Jae-yun na hindi ipakita, talagang nakakalungkot daw na makita siyang nagtatanim ng ngiti sa kabila ng kanyang sakit. Na sinabi pa ng nurse na okay sige. Hiniling daw niya sa kanya na kunin ito para sa kanya. Nakinuha na ng ating bida ang coke na sinabi pa ng nurse na may kailangan daw siyang puntahan na ibang lugar. At pwede daw bang bantayan niya siya hanggang dumating ang kanyang ina? Natumugon ang ating bida na okay. Na makikita ang ating bida na sinabi ng nurse na kung ganun alis na daw siya. Na nakatingin ang ating bida sa coke na sinabi pa niya na mukhang may utang na naman daw siya sa kanya. Na sinabi pa ng ating bida sa isip na sa huli, ang batang ito daw ay nais din na mamuhay ng isang normal na buhay. Nakatulad daw niya. Ibinaba niya ang coke sa lamesa. Na makikita si Jae-yun na humawak sa kanyang tiyan na sinabi ng ating bida na hayaan daw niyang bayaran niya siya. Na pumikit ang ating bida na pinakiramdaman niya si Jae-yun. Na nakapikit ang ating bida na nagko-concentrate. Na makikita ang kanyang mata na nakapikit. Na makikita ang kanyang dumadaloy na enerhiya sa kamay ng ating bida papunta kay Jae-yun. Na makikita ang ating bida ay tumaas ang buhok na naglabas ng enerhiya na sinasabi niya na mukhang mas mahirap ang mamuhay ng normal na buhay kaysa sa akala ko. At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata.